At sa punto pong ito, makakausap po natin si Basilan Vice Governor Al Rashid sa Calahol. Kaugnay po yan sa umano'y pagbabayad ng ransom para sa pagpapalaya sa Australia National na si Warren Richard Rodwell. Vice Governor, magandang tanghali po. Si Mariz Umali po ito at live po kayo sa Balitang Hali. Magandang tanghali po sa inyo at ganoon din sa inyo mga taga-panood o taga-pakinig. Opo, may mga balita po na nagbayad po ng ransom. Maaari niyo po ba itong kumpirmahin, Vice Governor? Opo, confirm po, nagbayad ng ransom yung pamilya, yung Filipino wife ni Mr. Rodwell ng 4 na milyon po. So, ito po talaga yung ganitong pagbabayad ay kumbaga pinapayagan naman talaga para sa kaligtasan? Kumbaga parang kinukonsinti ba ang tamang term sa ganun? Actually po, mayroon po tayo policy, both Philippine government at Australian government, yung no ransom policy, bawal na bawal po yun. Hello? Opo, go ahead, Vice Yes, Gov. bawal na bawal po yun. Ngunit, dahil sa pakiusap po ng pamilya at yun lang ang paraan na makuha natin si Mr. Rodwell, dahil sa kanilang pakiusap, ipapa-deliver yung pera doon sa mga humawak kay Mr. Rodwell. Ganun po ang nangyari. Bukod po rito, ang sinasabi niyo po yung ransom ay nanggaling po sa pamilya. Ano po ang naging bahagi ng ating gobyerno at maging ng Australian government para po sa pagpapalaya dito kay Rodwell? Yes, of course, ang part ng ating pamahalaan at ang Australian government ay mag-assist po sa amin bilang negotiator at nagpapasalamat. Ngunit ang pagkaalam ko po, yan sa ransom yan, walang alam ng ating gobyerno at ang pamahalaan ng Australia. Kinukuhanan po Opo. Go ahead, Vice Gov. Yes, tanging pamilya yung magmamahal kay Mr. Rodwell. Ang alam ko yan, nag-ambag-ambag ng pera, mga family friend ni Mr. Rodwell, nag-ambag-ambag ng amount na yun upang sa ganun mapalaya po si Mr. Rodwell. Naiintindihan po natin yung kagustuhan talaga ng pamilya na mailigtas at maging ng gobyerno rin po natin at ng Australian government na mailigtas po talaga itong si Rodwell. Pero sinusubukan pa po kasi namin kuhanan ng reaksyon yung AFP dito. Nakausap niyo na po ba? Ano po ba ang reaksyon ng AFP kaugnay nga po dito sa polisiya na no ransom para sa pagpapalaya sa mga bihag ng mga Abu Sayyaf? Actually po, ayun na nga, walang kinalaman ang ating pamahalaan dito sa ransom na ito. At tanging ang nag-usap yung asawa lang ni Mr. Rodwell at saka yung mga kidnapper. Direct contact po kasi sila eh. Ang malaman ko lang po, the day before the releasing, that was Thursday morning, na meron silang napagkasunduan at mag-usap sila sa akin na maghanap ng mapagtiwalaan na tao, ibigay yung pera na yon dahil yun ang kasunduan ng pamilya, Pilipino yung mga kaibigan at pamilya, asawa ni Mr. Rodwell at ang mga kidnapper po. So ito po yung paraan ninyo para ma-confirm talaga na talagang nagbayad ng ransom? Opo. Sinabi ko po yun na ganun mo kasi may mga nagsasabi na sobra sa 4 million. Ganun. So ako po ang nagko-confirm, nothing more, nothing less, 4 million yung binigay sa mga pinuno ng mga kidnapper po. Hindi po kaya dahil sa mga ganitong mga pagbabago ng bahagya sa ating mga patakaran, lalo lamang lumalakas ang loob ng bandidong grupo na gawin itong mga pangingidnap dahil alam naman nila na kahit namin no ransom policy ay nababago rin naman ito dahil nga sa kagustuhan natin at ng pamilya, syempre, ng kinidnap na magbigay na lang kung ano yung hinihingi para lang mailigtas itong mga bihag. Actually, yun nga po ang reason na bakit ang ating pamahalaan na mag-issue ng ganun na no ransom policy. Pero hindi rin po natin ma-blame ang direct family ng biktima dahil sa ganun, alam po natin the easiest way na makuha ang kanilang mahal sa buhay. So hindi rin po natin matigilan na hindi siya mag-raise ng ganun amount dahil sa yan lang ang paraan na makuha nilang kanilang mahal sa buhay. Ulitin lang po natin na Vice Gov, yung naging eksaktong partisipasyon niyo po dun sa pagbabayad ng ransom. Kayo po ba yung direktang kumontak sa Abu Sayyaf para maibigay itong ransom na to?
Actually, hindi po ako direct kasi wala rin akong direct contact sa mga kidnappers, sa mga Abu Sayyaf. Sino po yung naging Pero- mediator? Kumbaga. A certain Hadji, Hadji, yun Opo. lang alias ng tao. Hadji, Hadji, si Hadji. Ano Yun po ba to? ang- Miyembro po ba siya ng Abu Sayyaf o ano ba? Paano, ang alam, anong kaugnayan niya? ang alam ko po hindi ito miyembro ng Abu Sayyaf, ngunit mayroon siyang Kakilala? kakilala na Abu Sayyaf at yun ang mag-link doon sa leader ng Abu Sayyaf. Oo. Sinabi rin po ni Rodwell no, na talagang lagi siyang sinasaktan. Kumusta na po ba ang lagay ni Rodwell sa ngayon? Nung time na ngayon po- binihag po kasi siya, parang mahigit 1 taon po yun, lagi raw po siyang sinasaktan na mga bumihag sa kanya. Sa ngayon po, nasa military hospital si Rodwell sa Westmincom Hospital at kasalukuyan po ginagamot kaya nga hindi po ma-airlift sa Manila sa panahon ngayon dahil sa yung kanyang condition at although hindi ko pa po siya makita personal pero ayon sa mga nakakita sa kanya, payat na payat po ngayon si Mr. Rodwell at ginagamot sa military hospital po. Isa na lang po, no, bago po siya iuwi sa Australia, sasailalim agad siya sa debriefing dito sa Pilipinas gagawin. Opo. Okay, at sa lalong panahon po, madaling panahon po natin yan inaasahang mangyayari. Opo. Alright, maraming salamat po Vice Governor Al Rashid sa Kalahol. Magandang tanghali po sa inyo. Maraming salamat po at magandang tanghali po.